Hello mga ga, reveal ko po yung aking paninda na Bavarian. To this video ay gagawan po natin ito ng custard filling. Mga ga, madali lang po talaga itong gawin. Pwede talaga natin itong pagkakitaan. Mabintang-mabinta ito, lalo na sa mga paaralan. Pritong tinapay na madali lang gawin, kaya umpisahan na po natin. So gawa na po tayo ng ating dough. Meron po ako ditong 500 grams ng first class flour. Pwedeng gumamit ng all-purpose flour at half tablespoon ng yes. At 1 teaspoon ng bread and prover. Dito sa aming bikiri mga ga ay gumagamit talaga kami ng bread and prover. Sa 1 kilo po natin na bread and prover ay marami na po tayo nitong magagamitan. Kung wala po kayong mga bread and prover mga ga ay okay lang, huwag nyo na lang lagyan. Skip nyo na lang yung ating bread and prover. At maglagay tayo dito ng half tablespoon ng rock salt, half cup ng brown sugar, at half tablespoon ng ating vanilla, 1 piraso na large na itlog, at 1 cup na evaporated milk. Sa ating evaporated milk mga ga, kung hindi po kayo dito maglagay ng evaporated milk ay maglagay na lang po kayo ng tubig. Pero maglagay lang po kayo ng 1/8 cup na mantika, maliban po sa ating shortening para iwas din kunat. Dito ay gumamit lang po ako ng shortening. Pwede din dito yung margarine gamitin mga ga. Pwede talaga natin itong masahin ng mano-mano kung wala po tayong mga spiral mixer or kaya dough roller machine. Masahin lang po talaga natin ng maigi yung ating dough ng mano-mano hanggang sa mapakinis po para maganda din yung alsa ng ating dough. At yung aking dough na ito mga ga ay cut ko lang po ito sa 40 grams. Kayo mga ga ay depende na ko yan sa inyo talaga kung ilang gramo po ang gusto po ninyo na putol dito. Regular putol ko po talaga ng aking dough is 35 grams. Pero ngayon ay order po ito. Gusto niya po na medyo malaki kaya pinutol ko po ito ng 40 grams. At pagkatapos natin yung putulin ay figurahin na yan natin agad. At yung aking 35 grams mga ga, yung bintahan ko is 10 pesos. Ito ay nasa 15 pesos po yung bigay ko dito kasi medyo malaki po ito at overload din. Figurahin lang po natin yan ng mahigpit at yung plancha na paglalagyan po natin dito sa ating dough ay pwedeng banyahan natin ng margarine or shortening at pwede ding pahiran or magdust po tayo dito ng harina sa ating plancha. At laparin ko lang yan para hindi naman bilog na bilog, para hindi din tayo mahirapan dito sa pagluto, hindi tayo mahirapan sa pagbaliktad. Kaya i-flat lang po natin ng kaunti. At pagkatapos, paalsahin lang po natin ito ng 2 hanggang 3 oras. Depende na yan sa ating room temperature. Kung medyo nag 80%, nag 70% na, ay pwede na po yung lutuin yung ating dough. Ayan, pagkalipas ng 2 oras at kalahati, ay pwede ko nang lutuin yung aking dough sa mainit na mantika. At nang pag nainit na po yung inyong mantika, mga ga, ay pahinaan nyo lang po apoy ng inyong kalan para hindi naman po mabigla, para hindi naman masunog yung ating Bavarian dough. Sa mga palangga po natin na nagtatanong kung ano ba yung gamit ko na mantika dito sa pagprito ko ng ating donut, ay palm oil lang po yung gamit ko. At pagkatapos ay gawan po natin ito ng ating custard filling. So dito meron po akong 2 piraso na egg yolk. Medium po itong ating itlog at half cup na condensed milk at half cup na evaporated milk. At 3 tablespoon ng ating cornstarch or 20 grams. Kung may mga gramuhan kayo mga ga ay pwede nyo pong i-gramo yung ating cornstarch. 20 grams po ito. At pagkatapos natin yung haluin ay salain po natin at lutuin na po natin ito sa mahina lang na apoy. Dere-deretso lang talaga sa paghalo hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At nang lumapot na mga ga, ito po yung consistency niya, ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan. At lagyan lang natin ito ng 1/4 teaspoon ng ating vanilla at 1 tablespoon ng ating margarine. At tunawin lang po natin yung 1 tablespoon po natin ng margarine. Matunaw lang ho yan kahit patay po yung apoy ng ating kalan. At pwede na po natin itong isalin sa ating piping bag at palamigin lang po natin. Napakakinis at napaka-smooth po yung ating custard filling mga gaha. At may mga nagtatanong din sa akin kung ano ba yung tools na ginamit ko para pangbutas dito sa ating Bavarian, ay ito lang naman yung gamit ko mga ga. Ay yung dulo lang po ng kutsara. At para dumikit po dito yung coating po natin na powdered milk, ay banyahan lang po natin ito ng condensed milk para dumikit talaga dito yung ating powdered milk na coating natin. Mga ga, ay pinalubog ko lang po talaga yung ating Bavarian sa puro lang po talaga na powdered milk. Wala na po itong halo na kahit ano. Puro lang po talaga itong powdered milk na Milk Boy brand po yung gamit ko. At nagtabas lang po ako ng parchment paper para din maganda ding tingnan, para din may sapin. At pwede po natin itong double coat. Kung gusto nyo talaga na medyo makapal at puting-puti talaga yung coating ng ating Bavarian, ay i-double coat po ninyo. Kagaya nito mga ga, pagkatapos po natin itong butasan lahat,
at lagyan po natin ng palaman, ay lagyan pa natin ito ulit ng powdered milk. At pag may natira pa po tayo na palaman, ay ilagay na po natin dito sa ibabaw para mas maganda ding tingnan. Sana may natutunan at sana ay nasundan po ninyo yung ating video. Sana makagawa po kayo nito para din kayo ay kumita. Maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Bye-bye.